Hi guys, welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong bagong video na iaalamin at i-react yung araw na ito. Ito'y galing kay PH Military Gear, mga idolo. At sabi nga niya dito sa kanyang video, Philippines plans to bring in latest generation L-39 trainer aircraft to replace the S211 aircraft. Siyempre mga S211 natin, mga luma na rin talaga yan, mga trainer aircraft natin, di ba? Kasi kailangan mo talaga ng trainer aircraft talaga. Hindi naman kasi basta-basta gagamitin mo ang mga fighter jet mo talaga, o mga multi-role fighter jet o light fighter jet mo, di ba? Kailangan mo talaga ng mga trainer na jets para yun nga, matrain ka. Matrain ka para maano mo, makapagpalipad ka, di ba, ng mga aircraft at maging masanay ikaw masanay ka sa paglipad, lalo na kung gagamitin mo na mga fighter jet talaga, di ba? Kaya kailangan mo din talaga ng may mga trainer aircraft ka, kasi mga fighter jet nga like F-16 sa ibang bansa o sabihin natin sa US, ginagawa lang din itong trainer aircraft lang din, di ba? Para mismong yung jet na yun yun na yung talagang pinapalipad mo, di ba? Ito syempre iba naman to, trainer aircraft talaga to, para yun nga masanay ka na magpalipad ng mga fighter jet, di ba? So yun, so at least kahit pa paano siguro itong mga trainer aircraft na to pwede din lagyan ng mga missile capability, di ba? Sa tingin ko naman yun nga, pwede naman at magamit din natin to, di ba? Kasi yun nga, dahil kakulangan tayo sa mga aircraft, lalo na sa ating Air Force, kung ano lang ang meron tayo sa ngayon, maski man trainer aircraft yan, pwede nating magamit, lalo na kung pumantong sa gulo ang pambubuli sa atin, di ba? Kailangan natin magamit din yung mga trainer aircraft na yan, di ba? Parang pandepensa rin naman sa ating bansa, di ba? Alamin natin tong L-39NG trainer aircraft na to, kung saan galing na to, di ba? Alam ko tong S211, di ko rin alam kung saan galing to. Nakalimutan ko, lagi ako makakalimutan, di ba? So siguro dito masasabi din sa video ni PH Military Gear kung saan sa mga bansa yung mga yan, diba? At gano'n nakatanda yung S211 trainer aircraft natin, diba? So ito, without further ado, tara, panoorin na natin. On Monday, representatives from Lockheed Martin Global Inc. paid an official visit to the office of Senate President. So Lockheed Martin para itong L-39NG. Nag-ano tayo agad nag-react tayo agad kasi nakita natin Lockheed Martin agad. Siyempre malamang sa Lockheed yung L-39NG na yun sa US, di ba? President pro tempore Jinggoy Estrada. The visit was prompted by the company's interest in supporting the Armed Forces of the Philippines, AFP, to strengthen its capability in producing military hardware indigenously, aside from offering various military equipment for consideration by the Philippine military, such as the F-16 Viper for the Philippine Air Force's multi-role fighter jet acquisition project. The US-based defense company has several successful transactions with the Armed Forces of the Philippines under the revised AFP modernization program, most notably with the sale of the C-130J-30 cargo aircraft and the S-70I Black Hawk combat utility helicopter produced through its subsidiary,
Sikorsky Helicopters and PZL Mielec's production line in Poland. During the meeting, Lockheed Martin representatives expressed the desire for the AFP to begin producing components for various military platforms such as the Black Hawk helicopter, C-130J-30 transport aircraft, and potentially the F-16 Block 70/72 Viper if the Philippines wins the multi-role fighter MRF bid. This move is seen as a strategic move to strengthen the country. Pwede rin lagyan eh. Sabi sa iyo, di ba? Pwede rin lagyan eh. Ng mga armaments kahit pa paano itong mga trainer aircraft na to eh. Di ba? Di ba? So, magagamit at magagamit din natin yan. So, kailangan din talaga natin yan. Kasi parang ay matrain yung ating mga piloto na gumamit ng mga bagong mga multi-role fighter jet na yan, di ba? Na darating sa atin. So, kailangan talaga din natin ng bago rin, na moderno rin, na mga trainer aircraft, di ba? Para nga eh, konti na lang ang i-adjust ng mga ating mga piloto pag ginamit na nila ang mga bago natin mga multi-role fighter jet. Military capacity and self-reliance. There were no specific details on how Lockheed Martin could help the armed forces of the Philippines improve its own defense industry. However, the company supports the current law that promotes the country's self-reliant defense posture. It would be a good idea for the armed forces of the Philippines to begin producing components for the Black Hawk helicopter, C-130J-30 aircraft, and possibly the upcoming F-16 Block 70/72 Viper, if it wins the MRF bid, for maintenance and perhaps to allow for the unit's internal production for its capacity building initiatives. We got an unexpected scoop from someone involved in the FMS and FMF programs, stating that the Philippine DND is likely to acquire 40 new multi-role fighter aircraft from the US, with the Lockheed Martin F-16 Block 70 Viper being specifically mentioned. The F-16 Block 70 Viper is the latest version of the legendary F-16 fighter aircraft known for its multi-role capabilities. Known for its advanced avionics, modern radar systems, and ability to perform air-to-surface and air-to-air missions, the aircraft is expected to provide significant benefits to the Philippine military's operations. Local production will not only reduce reliance on imports, but will also create significant jobs and technology transfer, said a Lockheed Martin representative. By Talaga? May technology transfer? Basta yung mga ganyang deal, go talaga tayo. Kasi nga para in the future tayo nagagawa ng mga ganyang kagamitan. Kung makakagawa na rin tayo ng mga fighter jet, di ba? Wow! Di ba? Wow, na-wow talaga. Diba? Ang kakayanin pa lang siguro natin, yun nga, yung mga Navy ships, di ba? Meron kung kakayanin natin gumawa ng mga fighter jet. Sana yung mga yung sa US magtayo sila ng mga andito ng paggawaan ng mga ganyan, di ba? Para dito na tayo bibili mismo sa atin, di ba? At madi-deliver agad, di ba? So, sana in the future, di ba? Kasi yung mga ibang sa Navy, may plano ng gawa sila ng mga magtayo ng mga shipyard dito, di ba? Magandang sinyalis yun para sa atin kasi nga, yun nga, pag nagtayo sila dito doon na tayo bibili sa kanila, dito rin gawa at mga Pilipinong mga manggagawa rin ang gagawa niyan, so masasabi na natin Filipino made din yun kasi dito ginawa sa ating bansa, di ba? So kung pati itong mga aircraft ng fighter jets, dito na rin yan in the future, di ba? Why not? Di ba? Why not? Producing key components domestically, the armed forces of the Philippines will be able to perform more efficient and responsive maintenance and contribute to national capacity building initiatives. The visit demonstrates Lockheed Martin's commitment to supporting the Philippines' defense capacity building and creating long-term, mutually beneficial partnerships.
The country is seeking to strengthen its armed forces amidst increasingly complex security challenges in the Southeast Asian region. Its armed forces amidst increasingly complex security challenges in the Southeast Asian region. Senator Jinggoy Estrada welcomed the initiative, emphasizing the importance of modernizing the armed forces and developing a local defense industry. He stated, "Self-reliance in the production of military hardware is one of the important steps in ensuring the security and sovereignty of our country. Cooperation with companies like Lockheed Martin will open up many opportunities for local capacity building." Both parties agreed to further explore possible cooperation in this area, including training and technical skills development for the local workforce. With the right infrastructure and support, the Philippines has the potential to become a key player in the regional defense industry. The F-16 Block 70 Viper fighter jet will now be on our AFP shopping list with financial assistance to help finance the acquisition of the MRF. Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, said that the armed forces of the Philippines AFP will be ready to face external threats in the next 3 to 5 years. This comes after the United States Congress unveiled plans to provide $2.5 billion in aid to the Philippines over the next 5 years or 500... 5 years, 2.5 billion. So kung sabihin natin every year is $500 million ang katumbas nun, 2.5 billion in 5 years, diba? Pero ba't puro F-16 ang nababanggit, hindi itong trainer aircraft na to na L3NG, diba? Baka lang ako ba't pero pinapakita sa video yung itong trainer aircraft, pero yun nababanggit niya usually yung F-16. Siguro rin sa dulo baba naman yung video eh. Kaya tayo nagbabadali, pero nga lang kasi puro F-16 kasi yung nababanggit, hindi itong hindi itong trainer aircraft na to. Pero sa video yung trainer aircraft, di ba? Yan, nalito lang ako. Ito na. $1 million annually. This assistance will be provided gradually, but you will see it over the next 3 to 5 years. You will definitely see it, probably before President Marcos Jr.'s tenure. And, if this plan is realized, the procurement of 40 Lockheed Martin F-16 Block 70 Vipers will be an important milestone in the modernization of the Philippine Air Force. This increase in defense capabilities is expected to make a significant contribution to maintaining regional sovereignty and security, as well as having a positive impact on regional stability as a whole. Sustainability and coherence in Philippine defense policy remains key to maximizing the benefits of this acquisition. Gulong-gulo talaga tayo mga idol. Kasi hindi naman nabanggit tong L3NG na to talaga. Hindi nabanggit, di ba? So, paano natin lalagyan ng description to? Pero sana nga, consider din natin na bumili o budgetan itong mga bagong tawag dito, mga trainer aircraft na to. Siguro doon sa aid na ibibigay din ng US, yung 2.5 billion, diba? Dahil yung tong L3NG na to sa Lockheed Martin, so baka isa to sa mga kino-consider din natin na ibigay sa atin o bumili sa tulong ng aid ng US, yung 2.5 billion na yun.
Sabi daw to 3 to 5 years. So sabihin natin 5 years na. Diba? Yun nga, kung susumahin mo o i-divide mo yan sa 5 in 2.5, i-divide mo. Tama. Nalito na rin tayo. Yeah, parang ang magiging niyan is $500 million din per year. Diba? Tama ba? Kasi 4 is 2 billion. 5 is 2.5. Diba? Nalito eh. Diba? Siguro pati ito kasi yung unang $500 million o kasama na siguro ba to? Yung unang aid ng US o yung 500 bill naging billion naman tayo. Yung 500 million yung nauna ng 500 million nga possible nga yung F-16, di ba? So kasama na ba yun sa 2.5? Yun ang di ko pa masabi. Or another 2.5. Kung another 2.5 yun, di ba? Wow! Mas maganda yun kung ipa-plus mo yun 2.5 plus yung nauna ng 5 million. 5 million. Malito na tayo sa mga numbers eh. Sa 500 million magiging $3 billion, di ba? Pero kung kasama na sa 2.5 yun, may remaining pa tayong 2 billion. Okay na rin yun, di ba? Ano ka pa, magre-reklamo ka pa ba? Bigay na nga ng US yan. Aid na ng US yan, di ba? Wala. Ganyan talaga. Kasi pinaprepare din tayo ng US. Yung nga lang ang magiging natin. Tawag dito, advantage. Siyempre, may advantage at disadvantage din naman talaga yan. Dahil nga, sa tulong ng US, magkakaroon tayo ng mga kagamitan. Yun nga lang. Diba? Ibig sabihin, against tayo sa kabila. Siyempre, hindi naman okay yung China and US, diba? So ano yun ng China? Tayo. Kasi nga, dun tayo pabor sa US, diba? At binibigyan tayo ng mga kagamitan o mga aid ng US dahil na sa military. So, kapag nangyari ang di natin gustong mangyari, na yun nga, yung kaguluhan ngayon, yung pambubulis natin, mapunta sa gera, tayo naman ang magiging kawawa dyan. Kahit nasabihin mo na tulungan tayo ng US magpadala dito ng mga military nila, sa atin pa rin ang bagsak ng gera, hindi naman sa kanilang bansa, di ba? Kahit na yun nga, tulungan tayo, ang disaster naman, ang dilubyo naman, ang gera naman ay dito sa ating bansa. Yun lang magiging talagang disadvantage talaga nun. At ang lamang is disadvantage, di ba? Gusto natin na magkaroon tayo ng mga bagong mayroon tayo, patagdagan ng ating mga military assets. Pero pag mismo ng gera ang nangyari, sa atin naman ang bagsak, di ba? Kahit nasabihin mong magamit din natin yung mga na yan, mga military assets natin na nadagdag sa atin, walang-wala pa rin naman talaga yon sa military asset ng China. Wala pa sa kalahati, wala pa nga sa 10% siguro. 1% o 2% lang tayo ng capability natin sa kanila, di ba? Kung susumahin mo, di ba? Kasi sa kanila, libo na yung fighter jets nila, libo na rin ng mga nila. Basta, libo-libo. Hindi mo maiisip na lumaban sa kanila. Kahit na sabihin naman natin magpadala lahat ng mga allied country natin. Di ba? Hindi naman sila mag-oopensa sa China. Ang gagawin lang naman nila is itidepensa nila tayo. Di ba? Katulad ng sa Ukraine, di ba? Hindi nila pwedeng gamitin ang kagamitan ng galing sa bansa na ka-allied nila na pang-opensa
Diba? Kasi pag ginamit nila yan, ibig sabihin, pinapahintulutan nila na gamitin yung gamitan nila pang opensa para dun sa kalaban. Siyempre, ang kalaban, iisipin, umaatake yung ka-allied na country ng inaatake nila. Diba? So, magkakaroon lalo ng conflict na pati yung sa ka-allied na sumusuporta doon pang depensa, ginamit mo pang opensa yung mga kagamitan nila, iba na dating doon para saan na. War na rin yun sa mga tumutulong sa Ukraine. Diba? Pero hindi nila iisipin na war yun kung gagamitin lang sa pang-depensa. Kaya yun, kung gagamitin natin yung Typhoon missile na nandito sa Typhoon missile ba yun? Ang alam ko, Typhoon missile. Diba? Na pang-opensa sa China, gera na rin yun sa US versus China. Diba? Pero at the end of the day, wow. Diba? Kahit na gamitin natin dito yun, tayo pa rin naman ang gigirahin. Diba? Hindi pa naman nila gigirahin yung US. Gigirahin nila lang yung US dito sa teritoryo natin dahil nandito sila sa ating bansa. So doon lang sila maapektuhan. Pero sabihin mong mismong bansa ng US titirahin ng China, hindi pa mangyayari yun. Depende lang kung talagang lumala na ang sitwasyon na bugbog na siguro talaga tayo. Doon pa lang mangyayari yung gera sa kanila. Siguro wala na rin tayo dito noon. Hindi na natin mawi-witness, di ba? At sana hindi na ayaw natin mangyari yun. Di ba? Pero bumalik tayo din sa video na to, puro F-16 kasi. Puro F-16 kasi yung nabanggit. Para naman tong L3 engine na to. Di ba? Lagay na lang din natin sa description yung L39NG na plano bumili ng ating Department of National Defense or ating o kinukonsider ng ating Philippine Air Force na bumili ng bagong L3NG na pamalit sa S211 natin. Diba? Yun yan kasi confusing dahil nga puro F-16 ang nabanggit sa video, pero siyempre hindi na tayo magre-reklamo. Huwag tayo magre-reklamo. Diba? Magawa na nga lang tayo ng content at kumukuha na nga lang tayo ng content sa iba nire-react na lang natin, nagre-reklamo pa tayo. So maraming salamat kay PH Military Gear sa kanyang video, mga idolo. Ilalagay ko po sa description down below ang full ang link ng full video na to, pati po ang kanyang YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo rin po kalimutan na mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button, mga idolo. At syempre, huwag niyo rin po kalimutan na i-follow din po ako sa aking Facebook page at in the future po sa aking TikTok. Okay po, follow niyo rin po ako doon. So mga idolo, dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.